Diretsa-maritsang nagmamadaling pumasok ang dalaga ng silid. Ni walang lingon likod sa kanya pagkapasok nila ng penthouse. Bahagya na napasabunot na sa buhok si Nick. Hindi pa rin pala tapos ang sumpong ng babaeng kasama. Ginawa na naman niya ang lahat para suyuin ito pero hindi pa sapat. Bahala ka nga. Ayaw mong ayusin natin, di wag, pairalin mong tigas mo. Padabog niyang tinungong study room niya, malakas na kumalabog ang pintuan noon nang malakas niyang sipain. Bagay na hindi nakaligtas sa pandinig ni Krisa, na sa sandaling iyon ay nais ng pagsisihan kung bakit hindi pa siya nakipagbati kay Nick sa loob pa lang ng sasakyan. Pabalik-balik na ang naging lakad niya sa loob ng kwarto nito. Ano bang gusto niyang gawin ko? Lumuhod? Lumuha ng dugo? Asar na tanong na naman Nick sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala na nagpapatalo siya sa dalaga. Bahay niya yun. Siya dapat ang masunod at hindi ito. Bisita niya lang siya. Hindi naman yun pwede. Ang liit ng bagay pinapalaki pa. Nang kumalma si Nick ay parang bahang na puno ng mga sinabi ni Peter ang kanyang isipan. Yung linya nitong hinihingi si Krisa sa kanya na parang isang bagay lang. Langya naman kung kailan ako tumanda saka ako nagkakaganito. Muling gulo sa ulo. Walang duda na gusto niya si Krisa. Alam niya yun mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na lang katawan nito ang nais niya. Buong siya na. Ngunit hindi niya alam kung ano pa ang pumipigil sa kanya. Kung tutuusin, kayang-kaya niya ng pakasalan ng dalaga anumang oras at panahon. Ang tanging iniisip niya ay kung papayag ba ito. Ngayon ngang may samaan sila ng loob, ganito na kaagad ang reaksyon nito. Paano pa kapag kasal na sila? Sana maintindihan naman niyang trabaho niya. Saka hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Masaya naman silang pareho sa estado nila kaya wala siyang dapat na ikabahala. Kaya lang biglang nagulo yun nang dahil lang sa maling hinala nito. Kung hihiwalay siya kay Krisa sa hinaharap, tatanggapin ba siya ni Peter? Malamang, gustong-gusto niya siya. Parang hibang nasagot ni Nick sa tanong niya na nag-e-exist lang sa kanyang isipan. Naupo lang ang binata at tumunganga sa loob ng study room hanggang sa maging kalahati ang gabi. Nang sumilip siya sa loob ng inuukupan nilang silid ay mahimbing na ang tulog ni Krisa. Yung tipong parang walang nangyaring gusot sa kanilang dalawa kanina. Tingnan mo nga naman, halatang ako lang talagang apektado sa amin. Halokip-kip paninik na nakatayo lang sa gilid ng kama. Bandang harapan lang yun ng dalaga. Tanggal na ang galit ni Nick sa kanya. Hindi naman mababaka sa mukha ni Krisa na may pagtatampo pa. Nilingon ni Nick ang banyo. Nais pa sana niyang maligo upang maging mahimbing ang tulog pero wala siyang gana. Sumampa na siya sa kama upang mahiga na sa tabi nito. Gumalaw si Krisa at humarap sa kabilang direksyon. Tinalikuran niya ang binata. Ang buong akala ni Nick ay tulog na ito. Hindi pa pala. Umusog siya palapit. Niyakap niya ito mula sa likuran at marahang hinalikan ang batok niya upang magpapansin. Naramdaman niya ang pagtaas ng mga balahibo ng dalaga. Ngunit nanatili itong tahimik. Galit pa rin siya sa akin. Hindi pa kami ayos. Hindi tumigil si Nick. Muli niyang hinalikan ng dalaga sa may puno ng tenga pababa sa leeg nito. Tinukso-tukso yun habang ang isang kamay niya ay gumagapang na patungo sa malusog na dibdib ng dalaga. Nanatiling wala namang reaksyon si Krisa doon na sa mga sandaling iyon ay kagat na ang labi niya. Kung normal lang na gabi iyon, gaya ng dati, siguradong haharap na si Krisa at makikipagsabayan sa kanya. Ngunit hindi. Magkasamaan pa rin sila dito ng loob. Chris, tawag niya sa pangalan nito ngunit nanatiling tikom ang bibig niya rito. Ganun pa man ay hindi siya pinigilan ng dalaga na gawin ang gusto niya. Tungkulin niya naman yon bilang parausan at may malaking utang na loob sa kaulayaw na binata. Aaminin ni Krisa, nag-react ang katawan niya sa bagay na yon ngunit hindi yun gaya ng dati na nagagawa niyang sabayan at pantayan ng anumang init na ilalabas ng katawan ng abogado. Bagamat may ilang hindi kasiyasiyang mga bagay ang nangyari sa gabing iyon, hindi ito nakaapekto sa bagay na ito. Subalit sa halip na yumakap sa katawan niya ang dalaga. Pagkatapos nilang magniig, isinubsob nitong mukha niya sa yakap na unan sa gilid. Anong iniisip mo? Hindi pa rin ba tayo bati? Malambing na tanong ni Nick sa kanya. Ang buong akala niya ay porket ginawa nilang bagay na yon ay okay ng lahat. Oo, wala. Baby naman, huwag mo kong pahirapan. Sorry na, promise, hindi ko na uulitin yun. Bumalik na tayo sa dati, please. Anong gusto mo pa bang gawin ko para maging okay na tayo?
Idinilat ni Chris ang malabo niyang mga mata. Kung tutuusin ay wala na siya sa kanya yon. Inaartehan na lang niya si Nick, wala lang, trip niya lang ang binata. Iniisip ko kung anong almusal ang iluluto at ihahain ko bukas ng umaga. Malayong sagot niya sa nais ni Nick na pag-usapan nila rito. Matagal siyang tinitigan ni Nick, iniisip na igiit pa ang gusto niya. Sa huli, minabuti nitong sakyan na lang ang gusto niya. Tumayo ito, bumaba ng kama at kapag dakay naglakad na patungo sa banyo. Nahigit ng dalaga ang kanyang hininga nang matigilan to sa lumingon na sa kanyang banda para sagutin siya. Kahit ano, kinakain ko naman ng lahat ng hinahain mo. Ikaw nang bahala. Dahan-dahang hinila ni Chris ang comforter upang hibalot na yun sa hubad niyang katawan. Iginala niyang mga mata upang isa-isang hanapin ang saplot na hinubad ng abogado kanina at kung saan lang ito basta inihagis. Napalingon na siya sa pintuan ng banyo nang marinig ang malakas na lagaslas ng tubig. 20 minuto na nanatili sa loob ng banyo si Nick. Paglabas nito ay nakatapis lang ng tuwalya sa kalahati ng kanyang katawan. Natatakpan lang noon ang masalang parte. Nanuot na sa loob ng ilong ni Chris ang after shower gel na gamit nito. Bagay na nagpapabaliw na naman sa kanya. Nang lingunin niya ito'y nakita niyang malapad ng ngiti ng binata sa kanya. Tss, ano naman kung mabango na siya? Ipinikit na ni Chris ang kanyang mga mata. Nagpanggap na hindi siya apektado sa itsura at amoy ng abogado. Lumakad nito palapit sa kanya at hindi man lang nag-abala na magsuot ng kahit na isang damit. Maingay na binlower ng binatang buhok niya sa may gilid ng kama. Hindi pa rin niya kinakitaan ang galawang katawan ni Krisa sa kabila ng mga ginagawa niya. Maya-maya pa'y nahiga na itong muli sa tabi ng dalaga. Naramdaman niyang lamig ng buo nitong katawan nang dumantay sa kanya. Kung anong lamig nito ay siya ng katawan ng dalaga namang init. Alam ni Nick na sa mga sandaling iyon ay fertile to. Oops, nakalimutan kong patayin ang ilaw. Bumangon na roon si Nick. Nahubad ang saplot niyang tuwalya sa katawan. Hindi niya inabalang pulutin yon upang ibalik sa katawan at pinatay na niya ang ilaw. Nakadama pa ng excitement si Krisa nang mahagip sa gilid ng mata niya ang makisig na katawan ng binatang pabalik na ng kama. Umayos siya ng higa nang humiga ito. Pinakiramdaman ko anong moves ang gagawin nito sa kanya. 15 minutos na ang lumipas pero wala naman tong ginawa. Dismayadong ipinikit na lang ni Chris ang mga mata. Di wag kung ayaw niya. Sino bang lugi ngayong gabi? Hindi naman ako yon kung hindi siya. Kung kailan hinihila na ng matinding antok si Krisa, ay sa kanya pa naramdaman ang ginawang mahigpit na pagyakap sa kanya ni Nick. Dumampi pa ang malambot nitong labis sa balat ng kanyang batok na masuyo na nitong hinahalikan. Parang nakuryenteng diwa niya at bawat himaymay na kaagad na padilat ng mga mata. Ngunit hindi naman siya gumalaw upang ipakita kay Nick na nagising siya. Chris, tulog ka na ba? Paungol na tanong ng binata. Walang ekspresyon ng mukha ng dalaga na bahagyang nilingon si Nick sa likod niya. Bakit? Gusto mo pa ba? Mabilis na hulaan ni Nick na galit pa rin sa kanya si Krisa. Dahil kung hindi na gano'n na magiging tanong nito sa kanya. Sa pananatili nila sa loob ng isang bahay, lubusan niya nang nakilala ang mood nito. At ngayon ang pinakamalalang naranasan niya. Baby, hindi pa rin ba tayo okay? Hindi siya sinagot ng dalaga. Bagkos siniyakap lang nitong hubad na katawan at pinikit ng kanyang mga mata matapos na isubsubong mukha sa kanyang dibdib. Tama na ang tampo, ang lit ng bagay lang nun eh. Gusto mo pa bang palakihin natin? Malambing na tanong ni Nick na gumapang na naman ang palad papasok ng damit ni Krisa. Naramdaman niyang umarko ang katawan ng dalaga. Bati na tayo ha, ayos na. Bukas maayos na ulit ang mood mo. Okay sige, matulog na tayo Attorney Bentacourt. Maring ipinikit ni Nick ang mata. Malit na pinapahaba ang pisi ng kanyang pasensya. Pinikit na rin ni Krisa ang mga mata at napahinga ng malalim. Ilang minuto ang lumipas bago idilat ng abogado ang mga mata upang matagpuan lang na banayad ng hinga ni Krisa. Tuluyan na siyang tinugan ng dalaga. Niwala man lang itong goodnight kiss sa kanya. Chris, wala itong sagot kung hindi ang munting hilik. Ang daya mo ha, tinulugan mo talaga ako. Inabot niya ang labi ng dalaga upang angkinin ngunit ni katiting ay wala itong naging tugon. Tinigilan niya na lang to, hinayaan ng magpahinga na at baka kapag kinulit niya ay magagalit pa sa kanya. Nagpasa siya na kinabukasan na lang niya babawian. Humanda ka sa akin bukas. Halos kalahating oras nang lumipas ngunit hindi pa rin makatulog si Nick. Parang may kulang sa kanya na hinahanap ng katawang lupa.
Panakanakang pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Kriza na natatanglawan ng manipis na sinag ng buwan na galing sa labas ng bintana. Nalimutan pala nilang isara doon ang kortina. Palibhasa nasa tuktok sila ng building. Hindi kabahan si Nick na may makakakita sa kanilang ibang tao. Humigpit pang yakap niya sa katawan ni Kriza. Pinilit ang sariling matulog na rin kagaya ng dalaga. Good night, Chris. Sana bukas maging maganda ng gising mo. Nagising si Nick kinabukasan na wala na sa tabi niyang higaan ang bulto ng katawan ng dalaga. Pupungas-pungas siyang bumangon habang rumihistro sa isipan na baka nilayasan na siya nito nang walang paalam. Kumalma lang siya nang sa labas ng silid ay may narinig siyang ingay ng mga gawaing bahay. Natatawang muling bumalik sa higaan si Nick, padapa siyang tumumba at muling ipinikit ang mga mata. Binalikan niya sa isipang mabuti ang nangyari kagabi. Okay na kaya ang mood niya? Hindi nagtagal ay bumangon ng binata, humila ng roba at nagtungo ng banyo upang ihanda ng kanyang sarili at magbihis. Formal na damit ang suot niya, isang light gray na polo shirt at itim na pantalon. Lumabas siya ng silid habang sinusuot sa pulsuhan ng Rolex na relo. Unang hinanap ng kanyang mga mata ang bulto ni Kriza. Natagpuan niya ito sa kusina. Inihahain na ang almusal nilang dalawa. Malapad na siyang ngumiti, ibinaba ang leather na bag sa sofa at diretso nagtungo sa kusina. Good morning, Chris. Pinasigla niya pa ang tono ng kanyang boses. Kamusta ang tulog mo? Akmang lalapit siya sa dalaga upang yumakap sana at humalik. Nang umikot ito para lantarang iwasan siya. Hindi na lang niya ginawa ang pakay niya sana. Mukhang hindi pa ayos ang mood nito. Salamat sa almusal. Nanatiling tahimik si Kriza. Naupo na roon si Nick at hinarap na ang umusok niya pang kape. Nakakalapag lang ni Kriza sa mesa. Saka palang tinimpla yun ng dalaga nang makita niyang papalabas ng binata sa silid para naman mainit niyang mahigop. Upang abalahin ni Nick ang sarili ay dinampot na niya ang egg sandwich. Kinagat na niya yon, ninamnam. Matagal na noong huli niyang matikman yon dahil sa pagiging busy sa trabaho kaya saglit siyang natulala. Hindi ba masarap? Napatingin na si Nick sa kanya at dahan-dahang umiling. Maya-may malapad na ngumiti sa naisip na kapilyuhan. Sobrang sarap niya, Chris. Pinalandi niya pa ang boses sabay dila sa palibot ng labi kung saan may mga lumagpas na sauce. Namula na si Kriza, iba kasing nakikita niya sa ginawa nito. Tahasang nilalandi siya nito ng harap-harapan. Mabuti naman at nagustuhan mo. Akmang kukunin niya ang kamay ni Kriza na nasa mesa pero mabilis tong inilayo ng dalaga. Kung saan ay binuhat na niya ang baso niya ng gatas. Walang emosyon na sumimsim siya dito. Napahinga na ng malalim doon si Nick. Tahimik na lang din ay tinuloy ng binatang pagkain. Papahabain niya pa ang pasensya. Baka kailangan pa nito ng konting panahon. Pagpasok na ako sa trabaho, anunsyo ni Nick matapos niyang tumayo at maiatras ang upuan. Hindi na hinintay pa ni Nick na sumagot si Kriza. Pumunta na siya ang leather. Bagat sa sala upang kunin ang kanyang coat na kanina'y doon niya inilapag. Nang marinig at makita yun ay inunahan siya ng dalaga na pumunta sa entrance ng penthouse para kunin at ihanda ng sapatos na kanyang isusuot. Ang pagiging maasikaso sa kanya ng dalaga ang isa sa pinakanagustuhan ni Nick at maaring may pagmamalaki niya sa ibang lalaki. Napag-isip-isip din ni Kriza na kailangan niya yung gawin dahil sa mga nakukuha niyang suporta at pribilehiyo sa abogado. Kailangan niyang tumbasan at sulitin yun ni Kriza nang hindi naman maluging binata sa suportang ginagawa sa kanya. Siya nga pala, may business trip ako sa Davao in just 2 days. Gusto mo bang sumama sa akin, Chris? Maya-may wika ni Nick bago niya suotin ang sapatos na inumang ng dalaga. Chance na rin natin yon para makapag-spend pa ng maraming oras na magkasama. After ng meeting ko, pwede tayong lumibot sa palibot ng area sa lugar. Bahagyang nagulat at natigilan si Kriza sa biglang paanyaya ni Nick. Bigla siyang nakaramdam ng excited doon. Gusto niya syempre, pagkakataon na niyang gumala. Baka kasi inaaya siya nito para pawiin ang tampo niya sa binata. Nawala na rin naman ng sandaling iyon. Okay na siya, natanggap na niya kung ano talaga siya sa buhay ng abogado. Gusto ko sanang sumama ni kaso may 2 klase si Priscilla ngayong linggo at hindi to pwedeng i-reschedule. Puno ng panghihinayang na tugon ni Kriza sa kanya. Bumagsak ang magkabilang balikat ng dalaga, hindi naman niya pwedeng bawiin ang kanyang nasabi na kay Priscilla. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo, sorry. Bigo man, hindi na siya pinilit pa ni Nick kahit nagustuhin nitong siya ang piliin na dalaga.
Madali lang naman niyang magagawa niyo ng paraan, pero mukhang ang dalaga na rin ang ayaw na sumama. Malungkot ang mukha na parang nalugi na binuksan na niya ang pinto ng penthouse para lumabas na roon. Magmumukhang tanga lang siya kung pipilitin niyang gawin itong gusto niya. Baka naman pagbalik niya galing sa trip ay ayos na sila. Naiwan ang dalagang nakatunganga lang doon. Hinihintay siyang humalik si Nick sa kanya hudyat na okay na nga sila ngunit hindi nito yung ginawa. Napasimangot na lang si Kriza. Feeling niya hinahamon pa siya nito kung hanggang saan naabot ang munting away nila. Babalik na sana sila sa dati eh. Sumablay lang ito nang halikan siya kaya hindi na finalize to. Bahala nga siya. Pagkaalis ni Nick ay nilinis ni Chris ang loob at labas ng penthouse. Doon niya ibinuhos ang kanyang inis. Doon niya ibinunton ang namuong galit na naman kay Nick dahil bigo siya nitong halikan na palaging ginagawa ng binata. Anong tingin niya sa kanya? Siya na nga may kasalanan, siya pa ang may ganang umasta ng ganito? Kung ayaw niya, edi wag. Ako pa talagang hahamunin niya. Layasan ko siya eh. Paikot na mga mata ni Krisa habang pinupunasan niyang basang kamay sa basahan. Minsan lang ang concert, hindi niya pa ako nagawang pagbigyan. Ayos lang naman sa akin yun. Ang siste, nakita ko siyang may kasamang ibang babae. Yun pa talagang inuna niya. Matapos ng mga gawaing bahay ay naupo na siya sa sofa. Patungo na sana siya sa music room upang doon tumambay nang makatanggap ng tawag mula sa pawn shop kung saan niya naisan lang kanyang kwintas. Nag-text siya sa kanila upang kamustahin niya na medyo matagal na pala. Sa sobrang pagkaabala niya hindi niya na yung sumagi sa isip niya hanggang sa tuluyang marimata. Hindi naman niya masisisi ang pawn shop dahil sa part na yon ay siyang may mali. Siya yung hindi kumontak upang humingi ng extension. Ngayon niya lang din kasi naisip ang bagay na yun eh. Hello, may balita na po ba? Magalang niyang tanong. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang manager sa kabilang linya. Aminado itong may pagkukulang din sa part nila. Hindi naman tumagawang sisihin ni Krisa kahit na makailang beses na sumagi yon sa kanyang isip dahil hindi rin muna sila tumawag at nakipag-usap sa kanya bago pakialaman ang sinanla niya. Gawin niya man yon ay wala na rin naman yung magiging silbi. Nabenta na nilang kwintas at hindi niya na alam kung nasang lupalop to ngayon. Miss Aguilon, I'm really sorry. Ang kwintas may binili ng isang middleman. Wala rin siyang iniwan na contact information. Ilang beses na po namin gawin ang lahat ng aming makakaya para mahanap siya pero wala talaga. Bumalatay ng sobrang pagkadismaya sa mukha ni Kriza. Kung pwede niya lang sumbatan ng kausap ng kung ano-anong masasakit ng mga salita, kanina niya pa sana yung ginawa, kaso hindi naman niya yung pwedeng gawin. Sige ho, kung sakali man na magkaroon kayo ng balita o makita niyong muling bumili noon, baka pwedeng pakisabihan ako. Maaari kong bilhin ng kwintas sa dobling halaga ng pagkakabili niya dito. Sagot niya pagkatapos ng ilang segundong pananahimik. Wala kailangan niyang makuha ang kwintas bilang alaala ng kanyang ina sa kanya. Sige po Miss Aguilon, makakaasa po kayo. Agad ko kayong babalitaan oras na makita kong bumili noon. Salamat. Ilang segundo nang putol ng tawag pero nasa tenga pa rin ni Krisa ang cellphone niya. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sobrang nalulungkot na siya ngayon pa lang. Paano kung hindi niya na mabawi? Sigurado siyang magtatampo ang kanyang ina sa kanya sa pagiging pabaya niyang maalagaan ang kanyang pinamana. Sorry mama, tanaw ni Kriza sa malawak na langit. Lumapit siya sa may bintana upang huminga lang ng malalim. Huwag po kayong mag-alala, babawiin kong kwintas na yon kahit na anong mangyari. Hahanapin ko to. Pagkatapos na naging samaan ang loob nila ni Nick na nagdaang gabi, ay napagpasyahan ni Kriza na muling maghanap ng trabaho o kung hindi naman ay maghanap ng mas malaking mapagkakitaan niya. Hindi pwedeng doon na lang siya manatili at sumandal sa abogado. Umasa sa mga ibinibigay nito. Kahit sa ang anggulo ay pangit tingnan, kailangan niyang magkaroon ng pera na galing sa pinaghirapan niya. Kaya mo yan, Kriza. Pwede namang maging parte pa rin ng buhay mo si Nick, pero hindi sa lahat ng oras ay dito ka aasa. Ipakita mo sa kanya na kaya mo. Independent ka naman, hindi ba? Bago siya makilala, hindi lang yun kung sakali na dumating ang pagkakataon na ayawan na siya at palayasin na ni Nick sa penthouse. Hindi siya mahirapang bumangon dahil may pera naman siyang sarili. Hindi niya kailangang magpaalipin dito at magtiis sa piling nito. Wala sa vocabulary niya ang maging martir. May maganda rin naman siyang resume at paniguradong madali lang din naman siyang makakahanap ng trabaho. Sipag at tiyaga lang ang kailangan niyang baunin, gawing puhunan at saka syempre mahabang pasensya. Hindi naman yun agad na mangyayari o matutupad, at least nakahanda na siya sa mga maaaring mangyari sa kanya. Pagkatapos ni Krisa na kumain ng tanghalian ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tita Vanji. Ngayon lang nangyari yon.
Madalas ng dalagang tumatawag sa mag-asawa. Kinabahan na siya. Naisip na baka kung anong nangyari sa kanyang pamilya. Kung kaya naman tumatawag to. Busy ka ba ngayon, Iha? Bungad nito sa kanya na masasabi niyang, hindi naman tunog hagas. Hindi naman po gaano, Tita Vanji. O sige, pwede bang sumaglit ka na muna dito sa bahay? Biglang napaisip na si Kriza. Pumalik ang kanyang kabang humupa at naglaho na roon kanina. Bakit po, Tita? May problema po ba kayo ni Papa? Wala naman, Iha. Basta pumunta ka na lang dito. Sumaglit ka lang. Lingid sa kaalaman ni Kriza na araw yun ang kanyang kapanganakan. Dahil sa pag-aaway nila ni Nick kung kaya hindi na niya yun naalala. Masyadong naging okupado ang kanyang isipan. Kaya hindi naalala. Hindi naman yun nagawang makalimutan ng kanyang madrasta at ng kinikilala niyang ama. Sige po, Tita. Gagaya ka lang po ako. O sige, hihintayin ka namin ng papa mo. Take your time, Iha. Pagdating niya ng kanilang bahay, sa pintuan pa lang ay sinalubong na siya kaagad ng dalawa. Hawak ang gate habang kinakantahan siya ng paulit-ulit. Natutup na ni Chris ang kanyang bibig. Oo nga pala, yun ang araw ng kapanganakan niya. 24 na siya. Pinaghanda siya ng kanyang madrasta ng 3 layer na maliit na cake. May ilang putahe rin siyang natanaw na nakahain sa sala. May ilang pasta rin at mga paborito niyang kaining kakanin. Papa, Tita, nguso na ni Krisa na namumula ng mata. Sobrang nasorpresa siya nila. Ano to? Hindi na dapat pa kayo nag-abala. Hindi naman ako bata. Kagat niya sa kanyang labi upang pigilan tuluyang maiyak. Personal na nilagyan ng birthday hat si Carlito. Ang dalagang piniling yakapin na lang siya ng mahigpit. Papa, alam kong ikaw may pakulo nito. Sana hindi na lang kayo nag-abala pa ni Tita. Nangilid ng mga luha ni Krisa. Halatang hindi na niya kayang sawatain yon. Nakakainis, bakit niya ako pinapaiyak ni Tita Vanji? Alam niyo namang mababaw ang mga luha ko, hindi ba? Patuloy ni Krisa na masumigpit pang yakap sa ama. Hindi pinansin ni Carlitong litanya ni Krisa. Buti na lang kamo at nakalabas na ako sa ospital. Magaling na rin para samahan kang ipagdiwang iyong kaarawan. Hindi ba lagi natin tong ginagawa mula nung bata ka pa? Tanda mo yon. Wala tayong pinapalampas. Naku, tama na yan, natatawang sambit ni Vanji na namamasa na rin ang mga mata. Pilit niya lang tong tinatago. Ano, mag-iiyakan na lang ba tayo? Hindi tayo kakain? Baka mapanis ang niluto nating mga paborito ni Krisa. Kumalas si Krisa ng yakap at malakas na lang na natawa sa tinura ng kanyang madrasta. Oo nga papa, gusto mo bang malunod kayo sa mga luha ko ngayong araw ha? Biro na ni Krisa sa ama. Parang along humalik lang sa dalampasigan na humupa ang sama ng loob ni Krisa. Yung pagtatampo niya kay Nick ay tuluyan na ring nawala. Habang pinagsasaluhan nila ang kanilang handa ay tinanong siya ng kanyang ama. Kamusta naman ang trabaho mo anak? Lingid sa kaalaman ng kanyang ama na wala na doon si Krisa. Hindi rin yan sinabi sa kanya ni Vanji. Hinayaan niya si Krisa mismo manggaling ang bagay na yon at hindi sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Krisa kung sasabihin ba ng kanyang ama na umalis na siya doon. Sa bandang huli, pinili na lang niya na maging totoo sa sarili. Iniwan ko na po yung trabaho sa music center at plano kong maghanap ng iba, papa. Hindi dinetalya ni Krisa kung kailan niya yung ginawa. Basta pinaalam niya dito ang totoong lagay ng trabaho. Bakit naman? Hindi ba't okay ka lang naman doon? Gusto ko ng ibang experience, papa. Gusto ko pong mag-explore pa. Sa bagay, mas maganda nga naman kung marami kang experience sa buhay. Lalo na pagdating sa mga hilig mo. Pagkatapos nilang kumain at nagkaroon ng pagkakataong masolo ni Vanji si Krisa, ay hinila niya ito patungo sa kwarto. Matapos na ipinid ang pintuan noon ay kagad na niya sinabi ang kanyang pakay sa dalaga. Hindi ka na ba masaya sa piling ni Atty. Bentacourt? Ano sinasabi mo maghahanap ka ng trabaho? Hindi matingnan ni Krisa ng diretso sa mata ang kanyang madrasta. Hindi siya dito maaaring magsinungaling. Ganun pa man hindi niya itinagong tunay na layunin at hanga rin para sa kanyang sarili nang sa ganon ay hindi na rin ito magulat kung malaman pa na may bago na siyang trabaho. Tita, hindi naman po habang panahon ay aasa ako sa kanya. Ayoko maging display na manatili na lang sa bahay. Kailangan ko ring magkaroon ng trabaho upang kumita ng sariling pera. Oo, mayaman siya pero iba pa rin ang perang galing sa sariling dugo at pawis ko. Kilala mo naman po ako, ayoko nasa isang lugar lang ako at nakatunganga. Hindi niya masabing malinaw ang totoong pinag-ugatan kung bakit naisip niya ang bagay na yon. Ngunit alam to ni Vanji. Paniguradong may naging sama ng loob ang dalawa na marahil nahihiyang dalagang ipaalam sa kanya. Isa pa, hindi pa rin naman dumadalaw si Nick sa ama ng dalagang si Carlito
upang linawin ang relasyon nila at sabihin na pakakasalan niya ang dalaga. Yun marahil ang isa sa mga dahilan ni Kriza. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Vanji nang maisip na baka nga naglalaro lang si Nick at Kriza. Hindi naman kasi natural ang relasyon nila. Naintindihan ko, Iha. Tahimik na pinunasan ni Vanji ang kanyang mga luha na hindi nagawang makita ni Kriza dahil tumalikod siya. Kinuha niyang isang passbook mula sa safe vault na naglalaman ng 5 milyong piso. Kalahati yun ang ipon ng kanyang ama. Inabot ng madrasta yun kay Kriza na kaagad niyang tinanggihang kunin. Hinila ni Victoria ang kanyang kamay at pilit na nilagay ang passbook doon. Isipin mong pang-umpisa mo, Iha. Walang madaling paraan kapag nagsimula ka. Pwede mo naman niyang ibalik kapag naging may kinikita ka na ulit. Pero tita, sige na Iha, huwag ka nang tumanggi. Bagamat walang katapusan ng buhos ng pera ng pamilya Bentacourt, ang mga babaeng laging gumagastos ng pera ng ibang tao ay palaging namamaliit kahit na saan magpunta. Bilhan mo si Atty. Bentacourt ng ilang damit o hindi kaya sapatos gamit ang perang yan. Bilang pambawi mo sa kanya, huwag kang masyadong magtipid para naman hindi maging mababang tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi mo ba alam na form yun ng paglalambing at pagpapahalaga, ha? Nakaramdam ng kakaibang lungkot si Kriza. Tama naman ang sinabi ng kanyang madrasta. Isa pa, Kriza, sa tingin ko hindi mo naman kailangan maghanap ng bagong trabaho. Gamit ang perang yan, bakit hindi ka nalang mag-rent ng kahit na maliit na space at mag-set ng music center na matatawag mo sa'yo? Ikaw ang magtuturo. With your level and skills, I do believe na hindi ka mapapaya sa gagawin mong yon. Women nowadays still have to have their own careers. After all, gaano pa man ka-successful ng kanilang partner sa buhay, magandang desisyon yon, pag-isipan mong mabuti.